Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Magandang gabi po, Brother. Magandang gabi po. May tatanong lang po ako. Tungkol po sa lahi ng tao, nagmula kay Eva at saka kay Adan. Nung pong sila'y napalayas doon sa paraiso, saka po nagsimula yung lahi ng tao. Meron po bang pahayag yung Panginoong Diyos doon sa paraiso, nung sila'y nandoon pa na sila'y magkaroon ng anak? Opo, kasi nung gawin pa lang sila, utos na agad yun eh. Kaya nga lang, dumating yung punto na hindi naman po kasi agad-agad na mahaharap ni Adan dahil, kukwento ko na lang dahil alam nyo naman na sa Biblia. Nung gawin una si Adan, wala pa si Eva eh. No. Tapos, binigay muna ng Diyos kay Adan yung mga hayo para pangalanan niya. Nabasa nyo na yun eh, sa Kapitulo 12. Pagkatapos nun, dun sa mga hayop na nakasama ni Adan, humahanap siya ng katulong, wala siyang makita na lapat sa kanya. Sabi ng Diyos, hindi mabuting ang lalaki mag-isa, ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Tapos ginawa niya na nga si Eva sa madaling sabi, binigay niya kay Adan. Pagkagawa, inutusan na agad 27. At sila'y at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Hindi pa po sila naaalis sa Eden, sinabihan sila ng Diyos, binasbasan sila, magpakarami kayo, magpalaanakin kayo. Kung halimbawa po nagkaanak sila doon sa paraiso, tayo po kaya isa ngayon ay ganito? Tayo po sa ngayon yung pong... Opo, ngayon. Kasi ganito yun eh. Ang pagkakaiba lang, ipinanganak si Cain at saka si Abel sa labas na ng paraiso. Pero sa labas ng paraiso, nagkaanak siya ng matuwidin si Seth. At doon po sa lahi ni Seth, nanggaling ang lahi ni Noe. At sa lahi ni Noe, doon ang galing ang lahing Israel. At doon naman tayo nang galing sa mga sumunod na henerasyon. Tayo rin po. Tayo rin po. Kaya lang, ang panganganak, nagkaroon ba yung pagsisiping ng lalaki at babae, nagkaroon ng malisya. Yung pagpaparami ng Diyos, pinasok ng demonyo para magkamalisya. Para tuloy ang tao, mapasama niya. Alam niyo, sa pagsisiping, di ba, meron tayong instinct na para bang pag sumiping ka sa asawa, parang may agad kang mali siyang iniisip. Nagtatago ka. At yung parang pagka natapos na, parang nakagawa ka ng isang bagay na marumi. Hindi ko natin alam, yung pagsisiping, it's a process of procreation. Na maganap yung kalooban ng Diyos na dumami yung mga taong maglilingkod sa Kanya. Kaya dapat yun sana magawa ng walang feeling of guilt. Yung walang masamang damdamin ng lalaki at babae nagsisiping. Kundi ginagawa nila yon dahil yun kalooban ng Diyos. Ang totoo po, tuturuan tayo ng mga hayop. Meron hong mga hayop, para maparami ang species di magsisiping. Meron hong isang klase ng daga sa Africa na siya, pag pwede na siyang maging adult, pwede na siyang sumiping, isang uri ng daga, lalaki ng lalaki yung magpuproduce yan ng maraming testosterone. Yun yung testosterone, yun ho ang pinakasimilya ng lalaki. Ngayon, pag malaki-malaki na yung maghahanap siya ngayon ng daga, lahat ng daga na makita niyang babae, aasawahin niya para dumami yung lahi ng daga. Alam niyo, pagkaraan ng 2 linggo, mamamatay na siya. Tanyo, sukdang ikamatay niya, gagawin niya yung dikta ng Diyos na dapat na dumami. Sukdang ikamatay niya. Pinakikita lang po, miskin ang mga hayop, na sila man,
dumadating yung panahon na yung dikta ng Diyos na dapat dumami. Kasi pagka mauubos ang daga, mauubos ang pusa, mauubos ang aso, mauubos ang baboy, wala na tayong kakainin. Kaya yung baboy, kahit na walang kinalaman sa sex yun, di ba? Mag-alaga ka ng baboy, gagawing inahin. Siyang mag-isa lang naman doon sa kulungan But pagdating ng panahon, naglalandi, wala namang nakita lalaki, walang naamoy na lalaking bulugan. Bandang huli, mamamagana yung puwerta ng baboy. Sabi ng lola, ako naglalandi na yan. Bakit lola? Hindi ba ang naglalandi yung nakakita ng lalaki? Nung bata ako, mausisa ako Hindi pala pa naman nakikita ito, ba't naglalandi? Yung pala, nung mapag-aralan ko sa libro sa siyensya, dumadating pala yung dikta ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, yung tawag na sa mga scientifico, yung instinct, na kailangan silang magsiping para paramihin ang lahi. Ganun ho ang dapat sanang nangyari sa tao. Kaya lang, pinasok ng demonyo. Kaya ang tao nagkaroon ng malisya sa pagsisiping. Kaya tuloy ngayon, pati sa hindi niya asawa, gusto niya sumiping. Nauso ngayon ang kalinyaan, kaliwaan, live-in, etc. Dahil doon sa pagpasok ng demonyo sa eksena. Pero isang banal na bagay po sa Diyos yun. Yung pagtatangkilik ng mag-asawa at pag-aanak. Sige, kapatid. Ito pong 4:12 ng gawa. Ito po ba ay hindi lapat dun sa 14 ng Apokalipsis? 14 ano? 14:1 po. At yung gawa 4:12? 4:12. Ang sabi kasi sa 4:12, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Tama yun Pangalan ni Kristo yun Pangalan po. Di ba? Pero tatandaan mo, may nagbigay nun. Kung ikaw may utang na loob, hindi mo lang laging aalalahanin yung ibinigay, pati nagbigay na aalala mo. Kaya ang sabi ni Kristo, 14:1 ng Juan, pakinggan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Dalawa yun yung Ama sa Kasya. Kaya, walang ibang pangalang ibinigay sa silong na langit. Sino nagbigay? Yung Ama. Di ba? Kaya, tanggapin mo yung nagbigay, tanggapin mo yung ibinigay. Hindi pwede yung binigay lang. Lalabas sakim ka nun. Ang pagtanggap, dalawa. Yung nagbigay at saka yung ibinigay. Mabuting kalooban pagtanggap yon. Pag ganito, 3:14 na ikalawang Timoteo. Datapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Bakit? Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Mananatili ka doon sa pinag-aralan mo at doon sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Kung sino nagturo sa'yo. Kaya, turo at nagturo. Bigay at nagbigay. Ayan, sabi sa 4:12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Hindi dahil doon si Kristo na lang, iglesia ka na lang ni Kristo. Mas matibay yung sa Ama at saka sa Anak. Yun ang nasa Biblia Ikalawang Tesalonica. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa ikan ng mga taga-Tesalonika Kanino? na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Mag-ama yun, dalawa yun Sa uno-uno ng una. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Dalawa rin. Kaya pagdating sa Apokalipsis 14, may pangalan niya, may pangalan ng kanyang Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Di ba? Dalawa yun. Hindi pwedeng wala yung isa. 34. Pakinggan mo. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Mag-ama. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng anak niya? Obligado kayong dalawa tanggapin mo. Pag hindi, tinanggap mo lang yung ama. O kaya tinanggap mo lang yung anak, binaliwala mo na yung ama.
Sabi sa unang Juan 2:22, Ito ang Antikristo sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. pag tinanggihan mo yung ama at saka yung anak, Antikristo ka. Kaya para wag kang Antikristo, tanggapin mo yung ama, tanggapin mo yung anak. Pero tinanggap mo yung anak, tinanggihan mo yung ama, Antikristo ka. Tinanggap mo yung anak, tinanggihan mo yung ama, tinanggihan mo naman yung anak, tinanggap mo yung ama, Antikristo ka rin. Para wag, dalawa. Yung ama at anak. Meron pa po akong katanungan. Sige. Yung tungkol po dun sa 17:3 ng Juan, yung sabi ni Kristo na makilala Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun eh. Nung salita niya, nakatingala siya sa langit, di ba? Di ba, nakasulat sa uno, sinalita ni Jesus ang bagay na ito. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi, Amal, walatiin mo ang anak. Ha? Tapos, gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, yung lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino kausap niya? Yung Ama. Ama, Nasa langit. sa langit eh. Oo, talaga iisa lang naman sa langit eh. Oh. Nasa baba kasi siya nun eh. Oh. Ang tanong ko po, bakit nung nangangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya na ituro na siya ay Diyos? Hindi naman yun ang mission niya, iho eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung Ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatotoo sa aking sarili, ang aking patotoo hindi katotohanan. May ibang magpapatotoo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung Ama. Ngayon, yung Ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano pakilala sa kanya ng Ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, Sabi nung Ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. sabi nung Ama, yung anak niya, Diyos eh. Kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano ba ang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa mga kapatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O, tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, Oo. na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Liliwanag eh, ng Diyos at ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo, ano sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Liwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya Diyos. At di naman katakatakang sabihin siya Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak, Diyos ang anak. Tao ang may anak, tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba? Kalagayan ang tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit? Pagka ba ka anak ng presidente, presidente na? May hindi naman kalagayan yung presidente tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Pero presidente, hindi naman nanganganak yung presidente. Hindi naman kalagayan yun eh. Ang filosofya sa inyo, bakit? Pagkabay ka, anak ka ng presidente, presidente ka na. Bakit? Kung hindi, halimbawa, anak ako ng hari, hindi ba pwedeng maghari?
Hina naman ng ama ko, pag hindi niya ako nagawang hari, hari rin siya. O ganun lang yon. Kung pipilosopyahin. Kasi ang gusto nila ganito si Pedro ay lumalangoy. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy, kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang pinusupya. Para bang pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? O, di ba? Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, ang Diyos iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yung Espiritu. Kaya yung daw Diyos na yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento Kaling argumento yung ginagawa sa inyo ng... Alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim di nila nakuha. Biro mo, si Kristo raw, nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano? O, ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhatiang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles. Yun pong yung nasa 1:19 po. 19? Yung sabi ni Kristo, ako ang pintuan ng mga tupa. Sino man pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ano papasok saan? Kay Kristo. Kay Galdagad papasok ka kay Kristo. Kayo naman. Ano kasi Kristo? Pintuan. Papasok ka kay Kristo. Papasok ang ano? Ano papasok na ano? Ganun sila kung bumali. Papasok ang ano kay Kristo. Si Kristo ang pintuan. Papasok ang ano? Sasagot. Papasok ang sangkap ng katawan. Alin ka ang katawan? Iglesia. Kaya papasok ka sa iglesia ni Kristo. Ayun ang kanilang ano nun kabisado ko yun ngayon, ang tanong, si Kristo pala pintuan. Di ba yung nakalagay? Pintuan siya. Ng alin? Ng mga tupa. Papasok ang ano? Hindi papasok ang tupa. Pintuan ng tupa. Ano papasok? Pag alaman naman pintuan ng tupa, pasok mo yung troso. Siyempre, ang pintuan ng tupa, papasok mo tupa. Sino yung tupa? At bakit papasukan si Kristo? Si Kristo kasi pintuan. Di ba? Yung kahulugan ng pintuan, pasukan. Pagka papasok ka sa pintuan, asan ang pintuan? Asan? Pagka pintuan, may bahay. Tama? Pag may pintuan, may bahay. Walang pintuan, walang bahay. Pag may pintuan, may kalooban yon, di ba? Yung pintuan ng lubaw. Sa Pampanga, may tinatawag pasbulnin lubaw Pagpasok mo doon, nasa lubaw ka na. Di ba? Mapupunta ka sa lubaw, pasok mo sa pintuan ng lubaw. Pagpasok mo sa pintuan, meron kang loobang pupuntahan. Si Kristo, sa pamamagitan ko, sabi niya, pag siya pintuan, pag pumasok ka, meron kang dadat ng looban. Pakinggan nyo, sa awit. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Pagpasok mo sa pinto, may looban yun. Ano yung loob? Basa. Sa mga looban ng bahay ng Panginoon. Amen! Saan ka papasok na loob? Si Kristo, pinto. Pinto para makapasok ka sa looban ng bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? Basa! Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin yun? Na siyang iglesia ng Diyos. Kita mo ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos? Kaya si Kristo,
Pagka sa kanya ka papasok bilang siya'y pinto, mapapapasok ka sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo ni mapapasukan mo. Si Kristo kasi pinto eh. Wala naman pintong walang bahay. Miski yung pospro eh. May bahay, may pinto eh. Di ba? Kailangan mo pagpapasok ka kay Kristo bilang pinto, mapasok ka sa bahay. At yun ang bahay ng Diyos, nasabi ng Biblia siyang iglesia ng Diyos. Kasi po ang tinuro sa amin simula pa nung kabataan namin na yung papasukan doon ay yung kawan daw po. Hindi, ang papasukan mo, yung kawan, hindi mo papasukan yung kawan. Pagpasok mo, masasama ka sa kawan, hindi ka sa kawan papasok. Di ba? Ang kawan, ano ba yung kawan? Di ba, bilang individual na tupa, you are a part of the kawan, of the flock. Hindi yung flock ang papasukan mo, but you will be a member of the flock. Diba? Nagtataka nga po ako dahil sa dinami-dami ng... Huwag ka na magtaka. At alam mo, pagka ang mga ngalal mayaman, talagang bulag. Tandaan mo. Pag ang mga ngalal nasilaw sa pera, kahihingi ng abuli na wala sa Biblia, hindi magtuturo ng tama yun. Bulag yun. Sa Biblia yun. Yun po kasing yung ginagawa po namin pag sa Santa Cena. Yung Santa Cena nyo lang, itigi-tigi sa kayo ng kopa eh, di ba? Sa Biblia, isang kopa lang gagamitin. Ano po ba yung literal na kupa? Hindi nga pwede. Dahil kung 1,000 kayo eh, mabaho na yung pagsapang 500 lang ang uminom. Baka 10 lang uminom, mabaho na yung bunganga ng kopa. Hindi mo na matitiis na inumin pa eh. Ang ginawa nyo, tigi-tigi sa kayo ng kopa. Sa Biblia, isang kopa lang. Magsiinom kayong lahat diyan. Sabi ni Kristo. Tinaas niya yung kopa. Uminom kayo lahat diyan. Anong kopa yun? Literal ba yun? Gis 39 ng gawa ng Marcos. Nakasulat. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Doon sa cup, wherein I drank, you shall drink. Yung ininuman kong kopa, yun din ang iinuman ninyo. At sa bautismong ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo. Alin yung kopa na ininuman ni Kristo? Sabi niya sa Ama, Ama, kung mangyayari sana ay malayo sa akin ang sarong ito. Kaya lang, mangyayari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. Anong saro yun na gusto niyang malayo sana? Yung paghihirap niya. Yung pagsubok na dadating sa kanya, yung mga kung ano-anong panglilibak. Pero mangyayari ikaw ang kalooban mo. Pumayag ang Diyos na yung saro na yun ay mainuman niya. Kaya ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga ang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo, sabi ni Pablo. Yung sacrifices yun, ang larawan ng sacrifices, yung saro. Kaya lahat ng Kristiyano, iinom dun sa sacrifices na yun. Kung Kristiyano ka rin, dadanasin mo rin ang sacrifices ni Kristo. Uusigin ka rin, mumurahin ka rin ng walang hindi totoo. Ayun. Hindi ibig sabihin sa kopang ganito. Kasi asa lang ngayon yung kopa ni Kristo, sino makakahanap? Bibigyan ko ng pera. Wala na yun eh. Dun siya nagpapainom eh. Kaya hindi rin literal. Sabi ni Kristo sa 63 ni Juan, pakinggan mo. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Spiritual ang salita niya. Inom kayo sa sarong ito, spiritual yun. Hindi mo naman pwede kasi inuman yun literally. At saka yung tinapay, isa lang hinati-hati. Kumasya, 12, isang tinapay. We are partakers of one bread. Pag halimbawa, 1 milyon na nagkakatipon, paano mong pagkakasyahin yung isang tinapay? Sinong panadirya ang gagawa nun na yung isang tinapay mahahati-hati mo sa 1 milyon tao? At sino naman ang orsobispong bubuhat nung laki na yun, ha? Hindi po isang tinapay lang ang sabi. Kaya, hindi literal yun. Ito pang siguro. Ginong, Siriano? Hindi mo ba kayo naniniwala na sa amin po, sugo po namin kinikilala si Kamanalo po, yung sugo po namin sa uling araw? Hindi ko kayo naniniwala na siya ay anghel na ang kalagayan niya tao? Hindi kayo naniniwala? Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ay tao. Wala po nun sa Biblia? Wala. Meron po ako nabasa. Tingnan mo, hindi, wala. Meron po. Kahit may mabasa ka, tiyak na tiyak ko mali ang pagkakaintindi mo. Sige. Alam mo kung bakit? Huwag kang magagalit, ano Sige kapatid? lang. Kasi,
hindi naman natin dapat pag-usapan ngayon yung paniwala mo eh. Sige po. Ang dapat natin pag-usapan yung paniwala ko kasi kahit matagal mo nang pinaniniwalaan yan, baka sakali makita mo yung gusto kong sabihin. Pero yung sasabihin mo, nakita ko na yon. Actually, may hawak na ako nung mga ano na yun eh, pasugo. Alam ko na yon. Hindi mo na dapat paliwanag sa akin. Eto, ang sabi ng Biblia kung sino ba ang mga anghel, basa. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Oh, yung mga anghel niya, ginagawa niyang mga anghel niya ang mga hangin. Tapos ang sabi niya, hindi ba silang lahat, yung mga anghel, ay mga espiritong tagapaglingkod? O hindi lahat ng anghel ay espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. ang mga anghel, mga sinugo upang mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Yun ang mga anghel. Mga espiritu yun eh. Paano magiging anghel si Mr. Manalo? Hindi naman siya espiritu. Paano itong may talata lang di pababasa? Sige, pabasa natin. Apokalipsis? Hindi po. 12, hindi, sandali. 13:21 ng hukom. 13:21 hukom. Basa. 21. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah o sa kaniyang asawa. Nang magkagay na alaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon. Di kinapit to sa kanya yung salitang anghel bilang tao siya. Di kinapit to sa kanya yung salitang anghel na may kalagayan siyang tao, ngunit ang tinawag sa kanya anghel ng Panginoon. Hindi. Anghel talaga yung napakita kay Manoah. Spirit, di ba tao si Manoah? Ha? Tao si Manoah? O tao si Manoah. Siya Pero- nakakita ng anghel. Hindi naman siya yung anghel eh. Sige, Ulitin natin. Ha? Di ko lang. Ulitin natin. Di ko lang napakita eh. Sige. Basahin natin. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah. Kita mo. Di hindi si Manoah yung anghel, kundi yung nagpakita sa kanya, yun ang anghel ng Panginoon. Hindi si Manoah. Yung katuloy niya po na kung gayon nalaman ni Manoah na tuloy siya natin, anghel. tuloy. Sige po. Nang magkagayoy na alaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon. Di ba? Hindi siya yun. Yung siya, the pronoun siya is referred to the angel which was seen by Manoah. Hindi sa kanya yung siya na yun. Babasahin ko ha. Hindi ko pa ito na ano sa mga ministry. Hindi ko pa ito na ano nabasa ko lang. Papakita ko lang yung Sige English, lang. yung English. Sige. Iba ko ito sa alin niya. But the angel of the Lord did no more appear to Manoah and to his wife. Then Manoah knew that he was an angel of the Lord. Tamo? Yung nagpakita sa kanilang dalawa ng kanyang asawa, yun ang anghel ng Panginoon, hindi si Manoah mismo. Yung siya o nandito ko yung anghel. Referred to the angel yon, hindi yung pronoun na yon is referred to the person that have shown himself to Manoah and his wife. Kasi nagsusuri lang ako sa Biblia, nabasa ko Hindi yan. naman masama yun. Nabasa ko lang. Tama yun. Isa pa. Sige po. Ni Samson yun. Kasi nakausap po na rin po yung isa niyong manggagawa, si Kaabit po ata yung kilala niyo. Si Kaabit, sabi niya, ang Panginoong Jesucristo daw pinanganak. Tama ba yun? Ipinanganak ang Panginoong Jesucristo ng Diyos. Oo. Hindi daw siya nilalang ng Diyos. Ganun. Hindi siya nilalang. Walang nababasang siya'y nilalang. Ang nilalang ng Espiritu Santo, yung nasa tiyan ni Maria. Yun ang nilalang. Pero yung kanyang kalagayan, bago pa siya nagkatawan tao,
Kasi alam mo si Jesus, bago nagkatawan tao, meron ng kalagayan eh. Espiritu siya eh. Ang turo kasi sa inyo, nag-umpisa lang si Kristo nung ipaglihi ni Maria, di ba? Eh, totoo, hindi pa siya pinaglilihi ni Maria, umiiral na yung kanyang espiritu eh. Babasahin ko ha. Pakikita ko sa iyo. Haka na. Sa Pedro 1. Basa. Ako na. Sige, basahin mo na muna. At peram na isang Biblia riyan. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Alam mo, yung mga propeta ng una, hindi pa siya pinanganganak noon, tinuruan na ng Espiritu ni Kristo. Hindi nagtuturo na siya, hindi pa siya pinanganganak. Hindi binabasa to sa iyo ng pastor mo. Mga propeta ng una, ay ibig sabihin, si Moises, isa sa kauna-unahang propeta yon. Tinuruan na ni Kristo yon. Kaya alam mo ba si Moises, ang libu-libong panahon ang pagitan nila kay Kristo. Pero tinuruan na siya. Pakinggan mo ha. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Tamo, kilala na ni Moises si Kristo. Bakit? Eh tinuturuan na siya ng Espiritu ni Kristo eh. Para sabihin mo na si Kristo nag-umpisa sa tiyan ni Maria, mali. Wala pang ang tao, may Kristo na eh. Oh, hanggang mo kapatid ha. Babasahin ko sa'yo. Ito. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Ayan. Nang kanyang itatagal langit, nandoon ako. Sa inyo ko yun natutunan. Nabasa ko yun. Nung itatag niya langit, nandun ako. Andun na nga siya. Sino ba nagsasalita rito? Ito ha? Ako karunungan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ang nagsasalita rito, yung karunungan ng Diyos. Eh si Kristo yun eh. Ang sabi ng mga iglesia ni Kristo, hindi raw si Kristo yung karunungan ng Diyos. Hindi raw. Eh kay liwaliwanag, ang liwaliwanag dito mga kapatid, pakinggan nyo. Kaya mga iglesia ni Kristo, marami nang nailigaw yung mga pastor niyan eh. Pakinggan nyo ha. Yung karunungan ng Diyos, wala pa ang mundo, nandun na, umiiral na, nagsasalita nga eh. Sabi niya, nung itatag niya langit, nandoon ako. Eh sino ba yung karunungan ng Diyos? Ito. Ngunit sa kanila na tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos, siya ang karunungan ng Diyos. Kaya yung karunungan na yon, yun ang nagsasalita. Wala pa langit, nandun na siya. Kasama na siya ng Ama. Si Kristo yun. Sige, salamat sa iyo, kapatid.
Ako po bago po ang lahat, gusto ko pong pakilala sa inyo na ang aking layunin po rito, ang pagpunta ko po rito ay kusang loob po sa aking sarili at wala pong sino man nag-joke. Ngayon po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, ay related po ito dun sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa Channel 29, ano po, tungkol po sa Diyos na sinasabi nyo na kahit na pito ang Diyos, walang masama ro, lalong ka mo mabuti kung marami ang Diyos. Di po ba tatandaan nyo yun? Ngayon po, sa ganang akin po, kung nadami po ang Diyos, lalabag na po ito sa kautosan ng Biblia. Na, Pagka dumami po ang Diyos. wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos eh. Kaya nga po ang... Iliwanagin ko, ang tao ho ang may utos. Ano? Pero sa kanyang sarili, wala siyang utos. Opo, ganito po, Pwede ano? siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, ano? Sabi niyo po, kahit na pito nga ang Diyos, ano? Ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1 hanggang 5, na ini-insist doon ng Panginoong Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino ho? Sabi po ng Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Nino kikilala sa Diyos? Kikilalanin po natin. Ganito po ang kompletong detalye po noon. Babasahin po natin. Sabi niyo, ang sabi po ganito. Ang bagay na ito'y sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhati ka ng iyong anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa sangkatuan at ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat na ibinigay mo sa kanya. At makilala kanya ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Tama po. Opo. So, sino ho ang makakakilala na may iisang Diyos na tunay na Ama? Tayo po. Hindi ho. Makilala kanila, sabi ni Panginoon Lahat po Jesucristo. lang ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun ho. Hindi ho natin basta pwede sa angkinin tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero majority po yun. Ay, hindi ho sa common majority paniniwala, tatanggapin na natin, no? Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi o yung kawan. Ano? Yun, kumilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero, hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. Ako bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos, kung sino ang kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 lang Exodo. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos pa ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala'y Diyos. O di naniniwala ako si Moises Diyos. Kaya kung makikita ko si Moises, igagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Paraon. Di ba? Yung mga anghel, kinikilala rin Diyos nung una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luluhod sa kanila kahit sino pa sila. Dahil alam ko, may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero wag nating itago yung katotohanan, may maraming mga Diyos at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, magkakaintindihan tayong dalawa. Yun lang ang Diyos na... Tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaias 46:8 hanggang 10. Kayong mga mapagsalansang, sabi niya, tandaan ninyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin, ay wala akong katulad. Ayun. Yun salita na yun, ho. Kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho kasi ang sabi ng Diyos, dapat yung malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano. Sabi niya sa Israel, inyong malaman na ako ang Panginoon, liban sa akin wala nang iba. Tama
yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Di ba? Di ba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan nyo. Baka talastasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Si Jesus ay ginawang Panginoon. Kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, kikilala kang Panginoon si Jesus. Panginoon din yung Ama sa langit, ilan na? Hindi dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala ng iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa niyang isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron ng similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang aking din pangunawa. Meron ng similarity. Minsan, yung Panginoon means God. Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga pahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, Oo. o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Oo. mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92,1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, Ang mga ito na nangandaramtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Kita nyo si San Juan, nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan doon sa isa sa mga apat na matatanda eh. Sino-sino yung mga marami na yung naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sino yung tinawag niyang Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Ilan ang Panginoon ni Juan? Yung Ama, yung Anak, at isa doon sa 24 elders. Elder yun eh. Matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun eh Diyos. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ako sana mayroong tatanong kasi ako, laging nakikinig sa inyong programa. Napapansin ko, doon sa sinasabi ho ninyo, na si Kristo ay hindi dapat sambahin dahil siya ay nilalang. Di ho ba ang paniwala ninyo kay Kristo ay Diyos? Di para ho sinabi ninyo, huwag sambahin ang Panginoon Diyos. Wala po kaming sinasabi na si Kristo hindi dapat sambahin. Hindi, sabi ho ninyo ang mga ibang relihiyon na sinasamba si Kristo ay dapat sambahin laang ay ang lumalang at hindi ang nilalang. Yun ang nadigo sa inyo. Hindi naman ho nilalang si Kristo eh. Sabi ho ninyo, di ba ho sabi... Bawal ho sambahin ang nilalang. Pero si Kristo hindi ho nilalang. Wala ka hong mababasa sa Biblia na si Kristo'y nilalang. Si Kristo ho'y manlalalang, hindi nilalang. Pero nakalimutan ko lang ho ang talata sa Biblia, si Kristo ay nilalang nandiyan. Hindi ho, wala ho nun. Kung hindi ko lang na... Baka ito, babasahin ko, baka ito. Kolosas 1. At siya ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama, Siya'y una, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. ano pa? Panganay Na ng siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yun po ba ibig niyo sabihin?
Hindi ho. Mayroon Hindi ho ba? Pero wala na ho kayong mababasang iba. Hindi ho nilalang kailanman si Kristo. Kasama ho siya sa paglalang eh. May mga binasa pa ho kayo sa Biblia na tulad niya ng araw, sinasamba, ayun ay nilalang. Kaya nagpapasama ho pati si Kristo ron na si Kristo nilalang. Hindi ho. Ulitin ko ho, liliwanagin ko po sa inyo. Naniniwala po kaming si Kristo'y dapat sambahin. Kaya wag niyo pong ipilit sa akin na ayaw kong ipasamba si Kristo. Wala po akong sinabi kailanman sa lahat ng pagkakataon na sinabi kong wag niyo sasambahin si Kristo. Wala ho nun. Wala po. Konklusyon niyo lang po yun. Hindi ho. Wala po tatang. Pagpagbigyan niyo ko, wala po talaga. Dahil sinasamba namin si Kristo eh. Pumunta po kayo sa aming pagkakatipon. Pati sa awit namin, nakasulat eh. Sinasamba namin si Kristo sa awit namin sa imnaryo. Paano kung sasabihin hindi dapat sambahin si Kristo eh? Nakasulat sa Biblia, dapat nga sambahin si Kristo. Ang bawal sambahin yung nilalang. Si Kristo hindi nilalang, si Kristo ay manlalalang. Isa po ang tanong ho. Sige po. Sabi ho ninyo, yun daw tumatayo na nananalangin ng patayo, mga paimbabaw. Hindi raw dapat, sabi ho nyo, hindi mali ang panalangin na patayo. Ang kailangan manalangin ay pumapasok sa silid na wala nakakakita. Hindi ho ba si Kristo nanalangin sa gitna ng kapulungan? Nanalangin ho si Kristo sa gitna ng kapulungan. Nanalangin ho siya sa gitna ng kapulungan. Ng kapulungan ng alin? Sila di ho ba sila nagpupulong? Kasama niya ang mga Kristiyano. Hindi siya nanalangin sa gitna ng mga eskribas at pariset, nagpakita siya. Wala hong ganun. Pero hindi siya pumasok ko sa silid. Kasi si Kristo, pumasok ko siya. Nagpunta ko siya sa... Pumasok ko siya. Pumunta ko siya sa Getsemane. Pero hindi ho kwarto yun. Nanalangin ho siya sa Getsemane. Hindi naman ho kasi yung kwartong iniisip niyo yung sinasabi ng Biblia. Ay, ang sabi ho naman ninyo kasi ho, kapakahulugan niyo ho yun eh. Ang masama hong pananalangin, yung pupunta ka pa sa labas at ipakikita mo pa sa daan, ha? At sabi ni Kristo, sa mga sinagoga, tumatayo pa sila para makita sila ng mga nagdadaan. At sa mga daan din, sa mga likuan daan, sa mga crossing, doon pa sila pumupwesto. Yun ay gawa ng mga mapagpaimbabaw, sabi ni Jesus. Hindi ko may sabi no, si Kristo. Dapat to sinabi huwag na sana sabihin ninyo na ang manalangin ng patayo ay paimbabaw. Kasi marami hong nanalangin ng paimbabaw eh. Ng patayo, hindi paimbabaw eh. Hindi ho ako may sabi nun, kapatid. Huwag niyong iparatang sa akin yung... Basahin natin sa Biblia. Sa At pagka kayo ay nagsisidalangin, sabi ni Jesus, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Si Kristo ho may sabi niyan, hindi ako, na yung nananalangin ng patayo, pinakikitang tao, mga mapagpaimbabaw yun. Hindi ako may sabi nun. Salita ho ni Kristo. Pero, sa isa pa hong tanong ho. Sige ho. Sabi ho ninyo, hindi. Sige po. Huwag kayong tumawa, hindi pa nyo naintindihan eh. Sige po. Huwag mo na kayong tumawa, hindi pa naintindihan eh. Ang sabi ho ninyo, ang nakaupo sa kanan ng Diyos ay si David at hindi si Kristo. Pero nasa talata ho naman ng Biblia na si Kristo, si David ay hindi umakyat sa langit. Bakit ho ang umupo sa langit ay yung hindi umakyat at yung umakyat ay hindi siyang umupo? Wala po akong sinasabing ang umupo sa kanan ng Diyos ay si David. Wala akong sinasabi noon. Kung magkaganon ho, palibasa, ako ho naman ay laging nakikinig, ay alam ko lahat ho ng aking tanong ay tinatanggihan ho nyo. Hindi ho. Huwag niyo ho akong paratangan ng ganong, kapatid. Alam niyo po, ang pagkatao ko nakataya sa aking bukasyon. Kasi pag meron ho kayong naipakitang isang tape na sinabi ko yan, hindi hinto na ako sa pangangaral. Hindi ho ako ganon. Sa lahat ho ng mga ngaral na makakausap niyo sa Pilipinas, siguro ako lang ang maninindigan sa sinabi ko talaga. Hindi ako tumatalikod. Wala akong sinabing si David umupo sa kanan ng Diyos. Wala akong sinasabi. Ako lagi kahit ho anong tape, pakita niyo, wala kayong maipakikita niyo.
Hindi ko ho sasabihin yun. Hindi. Ang ibig ko akong sabihin sana, yung sinabi, dapat ay huwag tanggihan. Yun ho, lagi ko nakikinig sa inyo. Hindi ho ako nang tumatanggi. Ganito ang sinabi ko. Tatandaan ko, dahil nasa Biblia ho yun eh. Sabi ni David, inilagay ko ang Panginoon sa aking kanan. Baka yun ang napagkamalan nyo. Hindi ho, kayo. Inilagay ko ang Panginoon sa aking kanan. Wala ko sinabi si David, umupo sa kanan ng Diyos. Dahil ang nakaupo sa kanan ng Diyos si Kristo, hindi si David. Yun ho ang nakasulat. Gusto niyo babasahin ko? Sabagay ho. Gusto niyo babasahin ko? 111 ng awit. Pakinggan niyo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayan, sabi ni David, sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hindi ho si David ang pinauupo ko sa kanan ng Diyos, kundi yung Panginoon. Dalawa kasi ang Panginoon ni David eh. Yung Ama sa langit at saka si Kristo. Kaya, ang umupo sa kanan ng Diyos, si Kristo, hindi ho si David. Ay, kung ganyan din ho ang ating pag-uusap, pagkat napakarami pa itatanong ko, kung lahat ho ay tinatanggihan, eh titigil ko na ho ang aking tanong. Ay, mali naman ang paratang nyo sa akin. Ba't ako tatanggi kung talagang may ebidensya kayo? Eh, yun na nga ang ebidensya ho. Wala akong aral na ganun, kapatid. Kasi, Wala akong ganung aral. At tandaan niyo ninyo, pagdating sa aral, kailanmay hindi ako nagsisinungaling. Hindi nyo kayang patunayan paratang nyo sa akin na yan. Hindi ako nagsisinungaling. Pinaparatangan ninyo ako, mali ho yung ginagawa nyo sa akin na yan. salamat ho eh. Salamat din ho sa inyo, pero sa susunod, kung kayo gaganyan uli, magdala kayo ng ebidensya para tayo magkatapos. Dahil paratang ang ginagawa nyo sa akin magdala ho kayo ng ebidensya. Kung talaga nanonood kayo araw-araw, i-tape nyo. I-tape nyo para pagpaharap nyo sa akin sa susunod. Pangako ko sa inyo, pag napatunayan nyo yung sinasabi nyo sa akin, hindi na ako mangangaral uli kahit kailan. May prinsipyo ho ako sa buhay. Yung prinsipyo ko, mas mahalaga sa buhay ko yon. Hindi ako papayag na industain ng kahit na sino kung walang ebidensya. Pagbalik ho ninyo, dadalhin ko ang mga... Sige ho, dalhin nyo ho. At ginagarantiyan ko sa inyo, walang ganun. Diego. Sige po. Kanina po, pinakilala niyo yung Diyos. Binanggit ninyo yung mga katangian ng Diyos. Pero hindi po ninyo ipinakilala kung sino siya. Ano yun siguro narinig nyo naman, next meeting yun. Hindi po ba niyo pwedeng sagutin alang-alang po sa katanungan namin? Sagutin? Alin ang sasagutin ko? Yung pong ipinakikilala niyo kanina, yung kanyang mga ginawa, pero hindi po ninyo sinabi yung kanyang pangalan. Pangalan? Kung pangalan, marami siyang pangalan. Maraming tawag kasi sa kanya sa Biblia. Isang pangalan niya, mapalibughuin. Basahin natin. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay mapanibughuin ng Diyos. Ang Panginoon ng wika na ang pangalan ay mapalibughuin, ay mapalibughuin ng Diyos. Alam po ng lahat siguro dito na talaga ang Diyos seloso. Pero ang tinatanong ko po, hindi yung pagkaseloso niya, yung pangalan. Pangalan nga yun Hindi po ba nagbigay ng pangalan? Hindi, kapatid, basan tayo kayong Kapampangan. Po tayo may intindihan Tagalog, Kapampangan ng kene. Sabi ko kay maraming pangalan ng Diyos, ang isa ron mapalibughuin. Hindi tinatanong ko, isa lang. Hindi po marami. Mali ang tanong mo, maraming pangalan nga ang Diyos Tinamababasahin ko. Uling kasasamba karing aliwang Diyoses. Uling in Diyos, ay lagyo na mapangalalo, metungyang mapangalalong Diyos. Lando. Bakit po ang Panginoong Yesu-Kristo hindi niya ipinagkaitang nang ipakilala ang Diyos sa 17:1 po ng 1, ikaw Ama, makilala nila na iisang Diyos na po. Hindi ganun Bakit po Ginoong Soriano Ang tanong mo, pangalan di ba? Anong pangalan, sabi mo? Kaya sumasagot ako sa'yo, maraming pangalan ng Diyos. Ang isa sa pangalan niya, jealous. Hindi adjective yun, Pero tinatanggap pangalan yun, sabi. The Lord whose name is jealous is a jealous God. Pero tinatanggap Hindi ba pangalan yun? Pero tinatanggap po ninyo ang pangalan ng... Teka muna. Pinasabi ko sa'yo, ang tanong mo pangalan, ang isa sa pangalan ng Diyos ay mapalibughuin. Ang isa pa, ito.
kukumpletohin ko lang, 5:27 ng Amos. Kaya't kayo aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco. Sabi ng Panginoon na ang pangalay, Diyos ng mga hukbo. Oh, yun. Pangalan din yun. Diyos ng mga hukbo. Eto pa isa. 63:16. Hindi pa po nasasagot yung katanungan ko. Sapagkat ang tanong mo pangalan eh. Kaya nga sinasagot kita, kinukumpleto ko pa eh. Hindi pa po nasasagot. Basahin natin. Sapagkat ikaw ay aming ama. Oh. Bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Oh. Ikay kekengig pa, manibat king alalangga, yang kekang lagyo. O de lagyo yan naman pala ingig Eh pa. di tinanggap din po pala ni Ginoong Soriano na ang iisang tunay na Diyos ang Ama na nasa langit. Alin, alin? Tama po ba yung doktrina na iisa lamang ang tunay na Diyos? Ay, kanina ang tanong mo kasi pangalan eh. Ngayon number na itinatanong mo eh. Hindi po ba yung mga Ano nagtatanong? mga kapatid, isa-isahin Sandali po, natin. hindi po ba yung nagtatanong dito Isa-isahin natin. Hindi lang naman po isa ang katanungan, di po ba? Yung kanina po na po. Tete muna nga. Ang tinanong po sa inyo tayo tatlo. ron. Lilipat tayo. Ang una mong tanong, pangalan. De, sinagot kita. Una kong sagot sa'yo, maraming pangalan ng Diyos. Mapanibukuin. Pero po ako pangalawang tanong. Ng mga hukbo. At saka yung isa ay Ama. Ngayon, anong susunod mong tanong? Meron po akong pangalawang tanong. Sige. Meron po kaming ilan sa mga miyembro ninyo na nakakausap namin. Maliban po sa iisang tunay na Diyos na ang Ama, tinatanggap din ho nila na meron pa kayong ipinakikilalang Diyos, yung bugtong na anak ng Diyos, tinuturing pa rin ninyong tunay na Diyos. Sa makapid, ang tanong ko po ganito, tinatanggap po ba ninyo ayon sa Biblia, dalawa ba ang tunay na Diyos? Tinatanggap ko ayon sa Biblia na dalawa ang tunay na Diyos? Tinatanggap ko? Yun po ang tanong ko. Bakit? Nagdidiskusyon ba tayo ngayon? Hindi po tayo nagdidiskusyon. Ang pagpunta namin dito, nagtatanong. Kaya ang katungkulan po ninyo, sumasagot. Nagtatanong ka ba o tumatanong? Nagtatanong po. Teka muna. Nagtatanong ka ba o tumatanong? Nagtatanong po. Tumatanong ka eh. Nagtatanong nga po. Hindi, aminin mo lang, tumatanong ka. You are not asking a question, you are questioning me. Tayo po ba na? Magkaiba yun eh. Magkaiba yung kapatid. Huwag mong palusutin yung choppy mo. Sabi niyo po kanina, kayo niyo po nang galing, tanungan portion. O tanungan nga. Tama po ba yung nagtatanong ako? Tanungan nga, hindi diskusyon. Ngayon, kung diskusyon ang gusto mo, pumirma ka sa tema at magdiskusyon Sandali tayo. po. Alam mo kasi, yung nagtatanong, hindi niya alam ang sagot. Pero pagka meron kang ibang sagot sa itinatanong mo, ibig sabihin, tumatanong ka, hindi ka nagtatanong. Yun ang ibig sabihin. Ibabalik ko po yung katanungan ko, ano po? Tinatanggap po ba ninyo, dalawa ang tunay na Diyos? Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ang tinatanong ko po, hindi yung sila'y nagkakaisa. Hindi, wala naman ako nabasang nagkakaisa eh. Ang sagot ko sa'yo, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Hindi nagkakaisa, no? Noong po sa 1 Jes 30 ng 1, nababasa po ng mga... Pero hindi ka nga nagtatanong. Meron ka sariling paniniwala eh. Gumawa na lang tayo ng tema. Gumawa na lang tayo ng tema. Ngayong oras na ito, patunayan mo yung paniniwala mo. Sa palagay ko po, ano po? Hindi, Palagay ko lang. alam mo, ang dating mo, diskusyon, di ka nagtatanong. Hindi mo ma-identinayan, di naman tanga mga taga-angeles, ano? Dumidiskusyon ka eh. Alam mo, nakahanda ako sa diskusyon kahit si Manalo, haharapin ko. Pero, wag mo kaming iligaw dito na nagtatanong ka eh. Hindi na kami nagtatanong, tumatanong ka eh. Nakikipag-diskusyon ka eh. Maganda po pala. Huwag tayong magplastikan, maging totoo tayo sa ginagawa natin, di ba? Bigyan lang po sa sandali. Maganda po palang magtanong ang iglesia, ano po? Masaya, ano po? Pwede po bang ipagpatuloy ko yung katanungan ko kay Ginoong Soriano? Hindi. Alam mo kapatid, yung line of questioning mo, hindi pagtatanong. You are questioning me, you are not asking a question. Tayo po ba ay tumatanong? Ha?
yung pong mga ilan dito, tayo po ba ay tumatanong kay Soriano? Nagtatanong sila, hindi tumatanong. Pwede pong magtanong. Magtanong pwede, hindi pwedeng tumanong. Dalawa po ba ang tunay na Diyos ayon sa Biblia? Sagot ko nga sa'yo, sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang tanong ko po kung dalawa sila. Sinagot na kita, Juan, Gis 30, ako at ang Ama ay iisa. Sabi niya. Pwede po ninyong itanong yun sa susunod kung ilan ang tunay na Diyos. Dahil delikado po eh. Kanina, sinasabi po ng Ginoong Soriano na delikado ang Nagpapaliwanag ka, hindi ka nagtatanong eh. Mas maganda. Nagpapaliwanag ka rin ng sarili mo eh. Sa mga nagtatanong, kailangan din nung magpaliwanag para maunawaan. Hindi, wala ako sinabing magpaliwanag ka rito. Wala kang paliwanag. Wala tayong paliwanag ang porsyon. Ngayon, pwede kang magpaliwanag kung bibigyan kita ng oras para makipagdiskusyon ka sa akin. Pero, sasabihin mo, magpapaliwanag ka, wala nang dito. Kung nakahanda kayo makipagdiskusyon ngayon na. Baka kung po... Ngayon mismo, kung gusto nyo. Pwede ngayon. Ngayon mismo. Ngayon na. Kahit umagahin tayo, payag ako. Pwede po ngayon. Brad, hello. Hello, Brad, sandali lang. Sandali lang po, mga kapatid. Sandali lang po. Ilagay lang po natin sa, ayos para hindi tayo magkagulo. Sandali lang po, mga bisita. Kasi po, sandali lang po. Kasi, nakukuso mo po maraming oras. Marami po pong nais na magtanong. Pero kung gusto po niya, pagbibigyan po natin siya, kung papayag siya ngayon na magkaroon ng diskusyon at magkapirmahan sa tema ngayon mismo. Kasi iba ko talaga yung tumatanong kaysa rin sa nagtatanong eh. Ngayon, kung gusto mo Brad, diskusyon, bibigyan ka ng oras ngayon din. Para fair naman sa'yo. Payag ka Brad. Sabi niya po kanina, Hindi, Brad, payag ka ba ron sa kondisyon na yun? sumasagot na po ako, sandali. Hindi, payag ka ba ron? Sandali lang po, sumasagot ako. Hindi, yun ang binibigyan ka na nga ng pagkakataon. Hindi po, yung po pagsagot kasi, alam nyo, hindi basta-basta yun, delikado yan, eh, nako. Ang mga tao... Hindi, yun na nga, Brad, eh. Yun na nga, eh. Sandali lang, Sandali lang, Brad. Alam mo, Brad, practically you are destroying the Bible exposition eh. Meron kasi kaming line ng mga tao magtatanong. Ito yung church sa akin, eh, ganyan eh. Yun nga, kaya nga Tinatapos gusto ko na natin po yung ilagay tanong. sa Marami lugar. pa. Kung ikaw ay makikipagdiskusyon, lagyan natin ng tema at magpirmahan tayo para maayos. Pero kung magpapalitan lang tayo ng talong, uubusin mo lahat ng oras. Kawawa naman yung iba. Hindi, kasi po, ano po? Hindi, Brad, ganito. Inihintahan ako Brad, debate, no? nakahanda ka ba? Kaya Hindi. ako magdebate, hindi ko Nakahanda ka ba o sinasagot yung hindi? tanong ko eh. Nakahanda ka ba, kapatid? Brad, binibigyan ka ng pagkakataon. Hindi ka namin pinapastos, Actually, binibigyan ka namin ng pagkakataon para magpaliwanag sa side mo. Kung Ilagay lang natin sa lugar. Ayun din. Ilagay lang sa lugar. Ayaw isi lang natin. Kung gusto mo diskusyon, lagawin natin formal diskusyon. Pero kung tatanungin mo ako ng tatanungin, tututol ka, diskusyon tayo, walang formality, pangit yun. Dapat may disiplina pati sa oras, pati sa tanungan. Pwede po ba, nakikiusap ako sa madla? Ano po? Wala naman po tayong masamang layunin dito, ano po? Sila po mismo ang nagsalita kanina na napakadelikado yung kumikilala sa tunay na Diyos, hindi po ba? Hindi, Brad, ganito kasi. Brad, excuse me. Kasi ito open forum, time para magtanong, hindi para magpaliwanag yung audience. Kaya kung gusto mo magpaliwanag, kung papayag ka, para may time ka, di makatanong na po ako. Ibahin ko na lang po yung tanong. Hindi, iba na nga yung dating mo eh. Tumatanong ka na nga eh. Doon din uuwi yan. Kapatid, ilagay natin sa ayos. Iba na kasi yung tenso mo, tumatanong ka na, hindi ka na nagtatanong. No? Kaya hindi mo na may aalis yun eh. Kaya kung gusto mo, bibigyan ka namin ng oras kung papayag ka. Para hindi magulo. Kanya-kanyang oras. Mauna ka magsalita. Para hindi magulo. Para tayo magulo, maayos natin, Gawin natin formal. 10 minutos. Sige po, magandang tanong ito, formal, Wala pong pilosopo, talagang napakabait na katanong nga po itatanong ko. Yun na nga eh. Payag po ba kayo?
Kapatid, magtanong ka sa debate. Yun na nga, may time ka magpaliwanag, may time ka para magtanong kung formal gagawin nating diskusyon. May time ka magpaliwanag, Sandali po, meron ano ka time po? para magtanong. Payag ka ron. Payag ka. Payag ka. Sandali po. May payag ka ba? Sandali ba? Sandali. Payag ka o hindi? Sandali po. Hindi nga eh. Para ka maayos na eh. Hindi ba ako sumasagot? Mahaba lang eh. Hindi ba ako Mahaba lang tayo, sumasagot? Brad. Payag ka ba o hindi? Sandali. Ha? Payag ka? Hintayin mo muna ako sumagot. Say, payag ka nga. Sasagot muna ako, tumahimik lang kayo muna. Umahaba kasi oras natin, Brad eh. Maraming bahag sa'yo. Niyayaya po tayong magdebate, ano po? Alam niyo ba ang Hindi debate? kita niyayayang magdebate. Dinidebate muna ako. Kaya ilalagay natin sa lugar. Ako eh. Diba? Huwag kang gagamit ng maling termino pag si Soriano kaharap mo. Hindi inulusot ka. Dinidebate mo na ako. Inilalagay lang natin sa lugar. Hindi kita niyayayang magdebate. Yung po sinabi Dinidebate mo na nga ako eh. Yung po sinabi Lagay lang natin sa lugar. Yung po sinabi ni Ginoong Soriano kanina, pagmamapuri po. Brad, kapatid. Kung lalaban ka, sabihin mo lang. Ngayon nga, Bigyan niyo ng mic. Bigyan niyo ng mic. Bigyan nyo ng mic. Bigyan niyo ng mic. Yung po ang iba pang magtatanong, pwede po kayo magtanong samantalang mag-uusap lang po kami sandali. Marami pong salamat. Ano po? Maraming salamat. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi at ganun po. din po sa mga nakikinig, praise God, sa gabing ito. At ang isa ko pong tanong ay ito po, ano po ba ang masasabi niyo po sa speak and other tongue at ito ba ay sa demonyo? Alam nyo, yung speaking in tongues. Tandaan nyo, nakalagay doon sa Biblia, speaking in tongues. Plural yun eh. Yun know, ay kaloob ng Espiritu Santo nung unang iglesia na para maging palatandaan at maging kasangkapan para yung mga taong nakikinig na hindi naman marunong nung salita ng mga apostol, makaunawa. Medium po ng Diyos yun, palang milagro na nagsasalita mga apostol, Galileo, nakikinig yung taga-Ehipto, napapakinggan nila sa sarili nilang wika para bang may automatic translation ng sinasabi ng mga apostol. And that is by the power of the Holy Spirit. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas. Bakit? Na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo ngang mga Parto, mga Medo, mga Elamita, at ang nananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia. Ang daing mga nationalities noon nagkakatipo noon, nung dumating ang Espiritu Santo sa mga apostol na parang dilang apoy, nagsalita sila ng wika, meaning, yung sinasabi nila, automatically, pag nakarating sa pakinig nung nakikinig, taga Mesopotamia, taga Persia, taga kung saan mga lahi na iba-iba ang salita, naririnig nila sa kanilang sariling salita mismo. Yun po ang tinasabing speaking in tongues sa Biblia. Meron diversities of tongue na sinasabi, meaning, iba-ibang wika ang naririnig sa mga apostol. Yun ang mga pastor ngayon, wala namang iba-ibang wika ang marinig kay. English nga lang, baluktot pa eh. O, di ba? Kaya panluloko lang sa kapwayan ngayon eh. At yung sinasabi nila, wala naman nakakaintindi. Sa Biblia po, pag wala rin lang makakaintindi, tumahimik ka na lang. 14:27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Kung wala namang magpapaliwanag doon sa binibigkas mo, tumahimik ka na lang. Ngayon wala namang makakaintindi. Nagdadadal tanungin mo kung ano sinabi niya, wala. Nagpapahanga lang kasi yung mga yun eh. Kunyari, they are in disguise na sila may kasamang espiritu. Hindi naman ako tutol, may espiritu nga sila. Kaya lang sa demonyo ho yun. Magandang gabi po, Brad Ailing. Madalas ko po kayo mapakinggan mapanood sa television. Ang anak ko po ay kasapi na po rito. Yung pangalawa kong anak. Salamat po. Napapakinggan ko naman po yung mga sinasabi nyo at sinusubaybayan ko. Nasa Bible naman ho talaga.
Ngayon, ang punan ko lang po, kasi po namumuna po kayo ng mga... Ng iba relihiyon. Oo, yung tinutukoy niyo ba sila ng hayagan? Samantala na sa Biblia po yung ganito, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya. At hindi upang pagtalunan ng kanyang kahinaan. At huwag pagpupunayin ang kanyang kuro-kuro. Sino po yon? Yung nga, yung mga... Yung mahina sa may pananampalataya yan. Sa iglesia po yan. Hindi nyo ba alam na si Pablo sumusulat sa mga taga-Roma? Yung mga taga-Roma na yon, yung mga sinusulatan niya ron, yung mga kapatid. At ang sabi sa atin, pag yan ay kapatid sa Diyos, kahit mahina pa ang pananampalataya, tanggapin mo. Basahin ko sa inyo sa original na Biblia. Pakinggan nyo. Tatapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Ngayon, ang sabi, tatanggapin nyo yung mahina ang pananampalataya. Kasi yung mahina po pananampalataya, pwede lumakas yun eh. Hindi ba? Yung mahina, mapalalakas yun. Meron nung tao walang pananampalataya eh. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 3:2. At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katwiran at masasama. Bakit? Sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Hindi, yun kahit mahina, wala eh. Ito'y wala talagang pananampalataya. At sabi ni Pablo, masasamang tao yun. Yung walang pananampalataya. Yun ho ang pinupuna ko. Meron pa ho rito ang isa, kasi nakalagay ho rito. Hindi ba yung pupuna at saka yung, halimbawa tinutukoy niyo yung taong yun na mali ang ginagawa niya, hindi ba yun ay paghatol sa kapwa ho? Hindi naman masama kasi nakalagay ho rito, huwag kayong magsiraan mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung humahatol at kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan. Kundi hukom. Kundi isang hukom. Iisa ang nagbigay ng kautusan at hukom. At siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sa kapatid ho yan eh. Kasi ko kapwa ho eh. Kapatid ho yan. Yung kapwa dyan kapatid, umpisahan niyo po uli. Huwag kayong magsiraan mga kapatid. Tanyo, di magkakapatid yan. Hindi ko naman ginagawa sa kapatid ko yun eh. Hindi ko sinisiraan ng kapatid, hindi ko sila pinupulaan. Pero ang pinupulaan ko at hinahatulan ko yung mamanlulokong ministro. Hindi po masama yun, yung humatol? Hindi ko masama yun. Pakinggan nyo, 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matwid na paghatol. Pinuutos ni Kristo yung humatol eh. Kasi dito kasi sa kapwa na ano nga. Yun ho, magkakapatid, kapwa rin po yun eh. Pero niliwanag po sa taas na binasa nyo, mga kapatid. Ang kausap po dyan, kapatid. At yung kapatid po, kapwa. Bakit kapwa? Tignan ho natin ng bakit kapwa. Sa isang talata ng Efeso 4:25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Magkakapatid ho yan eh. Sangkap na ng isa't isa ang tawag kapwa. Magsasalita ka ng totoo, ganito. Halimbawa, dumating sa'yo hold-upper. Hold-upper. Sige. Asan ang tatay mo? Magsasalita ka ng totoo kasi kapwa mo yung hold-upper eh. Ang paniwala mo, kapwa mo tao yun eh. Tuturo mo ang tatay mo, andun sa taas. Hold upin na tatay mo. Ang sinasabi diyan, magsasalita ka ng totoo sa iyong kapwa sapagkat sangkap na tayo ng isa't isa sa atin, magkakapatid ho sa Diyos diyan. Puro totoo ang usapan niyan, walang sinungalingan. Halimbawa hinahabol nung hukbalahap yung tatay mo, tuturo mo. Magsasalita ka ng totoo dahil kapwa mo siya. Kapwa mo tao siya, pero hindi mo siya kapwa lingkod. Marami pong kahulugan yung salitang kapwa sa Biblia. Merong kapwa tao, neighbor sa Ingles. Meron namang kapwa lingkod. Pakinggan nyo, yung anghel kapwa rin natin yun eh. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Bakit? Ako'y kapwa mo alipin. Kita mo, yung anghel ang nagsasalita. Huwag mo kong sambahin, sabi nung anghel kay Juan. Ako'y kapwa mo alipin. Kaya yun hong kapwa, marami yung kahulugan sa Biblia yun.
kapwa-tao, pwede. Kapwa-lingkod sa iglesia, magkakapatid, kapwa-alipin. Yung magkakapatid, huwag kayong magsisiraan sa isa't isa. Huwag niyong pupulaan ng isa't isa. Ay, ba't si Kristo namumula? Ha? Tingin niyo si Kristo. Sa aban ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw, mga lahi ng ulupong, mga tarantado kayo. Yun na ibig sabihin ni Kristo noon. Puro mga pamumula yung sinabi niya kasi ang ginagawa nila mali eh. Mga lahi ng ulupong, kayo ang sabi ni Pedro, mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan, mga traidor, nakasulat sa Galacia. Kaya po, hindi po Pero pa ako itatanong. Sige po. Ang magalit po ba sa kapwa ay kasalanan? Hindi. Ay, Basahin natin, no? 4:26 ng Efeso. Kayo'y mga galit Kita nyo, utos eh. Kayo'y mga galit, ngunit, at huwag kayong magkasala. at Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. meron hong galit na utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. Huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Kasi po, ang galit, maganda po yung galit eh. Atin nyo ha? Saan ka dapat magalit? Eto, pakinggan nyo. 1:18 ng Roma. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Ang Diyos nagagalit eh. Ano kinagagalitan niya? Yung kasamaan at kalikuan ng mga tao. Hindi siya galit doon sa tao. Galit siya doon sa kalikuan at kasamaan ng tao. Di galit siya. Kung ikaw maka-Diyos, kung galit siya, galit ka rin. Hindi ba? Ako galit din ako. Pag alam ko niloloko kapwa ko, galit ako doon sa nanloloko, kaya nga inaatake ko eh. tama. May tatanong po ako. Sige po. Kasi po ako'y Katoliko, member po ako ng Corpus for Christ. Meron ako tatanong niya Sige kasi, pagka nag-pray meeting yung sa amin, katapaan na meron akong handa. Ngayon yung anak kong kaanib sa inyo, at saka yung pamangking ko na kaanib din sa inyo, ayaw na lang kumain ng handa. Sino ba yung makakasala kung sila kakain ng handa ko? Hindi naman. It's their free choice. Nililinaw ko lang kasi ayaw nilang kumain. Maaari, gaya nung sinabi ko sa inyo, kami pag maraming pagkain, nag-aayuno kami. At saka yung dugo ho, ayaw niyong kumain. Alam niyo, ganito. Kayo ba nagbabasa ng Biblia? Oo, kasi naniniwala po kayo dyan sa Biblia? Oo. Babasahin ko po sa Biblia nyo. Pahiram po. Tingnan niyo rito. At saka, kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ng ibang Biblia. Maliho kasi itong salin ng Bibliang ito. Maliho ba yan? Marami pong mali rito. Ito'y paraphrase. Ang kahulugan po ng paraphrase, isinasalin yung isang sentence, iniiba ng letra. Iniiba ng words. Samantalang yung Biblia na yon, isinalin word for word. Kung halimbawa, sa Grego, ganun ang word, isasalin niya sa Tagalog. Kahit na lumabas yan parang wala sa gramatika, basta word for word ang salin doon. Dito, inayos. Kaya ho, medyo mapanganib ho ang saling ito. Pero ganun pa man, babasahin ko rito sa saling ito. Dito sa Gawa ng Mga Apostol, ang sabi ito. Nasa 15. Nako po, maliliit kasi eh. 15, 28, 29. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating... Sundan niyo ko, kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Hindi yan, di tinuturo sa Couples for Christ yan. Nasa Biblia nyo yan. Kasi yung pakahulugan nila sa Katoliko ho, ang pag-ano ng dugo, yung huwag pumatay ng tao. Hindi po. Hindi naman kumakain yung pumapatay. Hindi po. Iba po yun. May batas pong huwag kang papatay. May batas na nakasulat dyan. Na ganyan. Hindi, kaya ang nangyayari kasi, pinapakahulugan yung Biblia nung wala naman sa Biblia. Ang nasa Biblia po, igalang natin kung ano yung nandun, yun ang paniwalaan natin. Ginagawa nila, tinutwist nila eh. Kasi di ba yung Bible ho, matalinhaga ang salita ho nito? Tama po yun. At alam ko po yung mga talinghaga, pero yung mga batas, hindi ho matalinghaga. Yung batas ho, pagbatas, para maintindihan mo, hindi matalinghaga yon, hindi itinalinghaga ni Jesus yon. Halimbawa, sabi niya, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Matalinghaga ba yun? Hindi naman eh. Ayaw mong masampal, mananampal ka ba? O hindi. Ayaw mong patayin, papatay ka ba? Kasi mahal mo yung sarili mo eh. Ayaw mong magutom, gugutumin mo ba yung anak mo? Hindi.
Hindi mo mahirap intindihin yun. Hindi talinghaga yun. Igagalang mo ang iyong ama't ina sapagkat siyang unang utos na may pangako. Yung ba matalinghaga? Basta't batas, hindi matalinghaga. Ang matalinghaga, yung mga parabola, yung mga iba't ibang hiwaga sa Biblia. Pero, pag batas na susundin, hindi po matalinghaga yun. Madaling unawain yun. Sige, marami pong salamat. Salamat din po sa inyo. Sana tuloy niyo pakikinig, kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. May tatanong ko lang po sana kasi po sa bahay namin, naalis na po namin yung mga ribulto kasi po nakasulat nga po sa Biblia. Bali po ba masama po ba yung yung krus, yung crucifix? Ribulto rin yun eh. Masama rin po yun. Alam mo, Iha, yung krus yung modelo ng krus na ginagamit natin, krus ng mga Romano yun eh. Yung krus ng Romano, yun ang bitayan ng mga sumasalangsang sa batas ng Imperyo Romano. Alam mo, sa Israel nung araw, kung asan si Jesus, nasakop ang Israel ng Roman Empire. Ano? At kung nasakop yun ng Roman Empire, napasa ilalim sila ng gobyerno ng Roman Empire. Kaya tinan mo, pati yung dalawang magnanakaw sa kanan at kaliwa ni Jesus, nakapako rin sa krus yun eh. Therefore, yung tatlong krus doon, krus yun ng mga Romano, nakaaway ni Jesus. Yung krus ba na yun, lalagay mo sa bahay mo? Parang ganito. Ang capital punishment sa Roman Empire is to die on the cross. Ano? Ang capital punishment dito sa Pilipinas dati, silya elektrika. Ikaw, halimbawa, yung tatay mo pinatay sa silya elektrika, ilalagay mo yung silya elektrika sa altar? Hindi po. Hindi, wag mo rin ilagay yung krus doon. Bali po sinasabi niyo pong kalaban ni Kristo ang krus. Yung yung mga... Ngayon, kung may nababasa ka sa Bibliang krus ni Kristo, ibang krus yun. Hindi yun yung krus na kahoy. Basahin natin, 9:23 ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino bang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. Oh, kita mo. Pasanin mo sa araw-araw ang kanyang krus. Yung krus mo. Hindi yung krus ng mga Romano. Ha? Pag susunod ka kay Kristo, pasanin mo araw-araw ang krus at sumunod sa akin. Hindi yun yung krus na kahoy. Kasi araw-araw papasanin mo yun eh. Pagka yun yung krus na kahoy, biro mo papasok ka sa opisina, magko-computer ka, hindi yun yung krus na kahoy. Imposible yun. Anong krus yun na papasanin? Sa 6:2 ng Galacia. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Ano yun? At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ang krus, yung kautusan ni Kristo. Yun ang pasan mo, isang Kristiyano. Bawa, pasan-pasan mo, iibigin mo ang kapwa mo tao, papasanin mo yun. Dadalhin mo sa buhay mo yun. Ibigin mo kapwa mo tao, mamahalin mo magulang mo, igagalang mo yung magulang, yung ama't ina, tapos hindi ka papatay. Lahat ng kautusan ni Kristo, papasanin mo yon. At pagka pinasan mo lahat yon, hindi mabigat yon. 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayun, yun ang pinapapasan, hindi naman mabigat yung utos eh. Pati rin po yung yung mga figurines na angel tsaka yung mga pictures, bawal din po yun. Oo. Yun ang utos kasi, ayoko naman dagdaga, ayoko naman buwasan. Malay ko kung gusto mo maging dapat sa Diyos. Pag sinagot kita ng kulang, ako may kasalanan, di ba? 3:17 ng Ezekiel. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Pag hindi ko sinabi sa iyo ng buo, mananagot pa ako sa Diyos, sisiyasatin ng Diyos yung dugo mo sa kamay ko. Kaya, ano nga yung tanong niya, kapatid na yun? Yung mga figurine. Kasi, kung gusto mong talagang makasunod ng ustong-usto sa Diyos, sa 5:7 ng Deuteronomy. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan
nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Anumang anyo. Huwag kang gagawa. Anumang anyo na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Kita mo, I am a jealous God, sabi niya. Ayaw niya nung may kung ano-anong sinasamba. Kailangan sambahin mo siya in spirit and in truth. Walang anumang visual aid. Pagka sa espiritu ang pagsamba, walang anumang anyo yun. 4 ng Juan. Tatapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun, kailangan espiritual ang pagsamba sa Diyos. Wala nung lara-larawan na yun. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Billy. Ang itatanong ko lang po yung sa Gawa 13:29. Di ba po sa krus yan na pako? Ba't sa punong kahoy ang ano dito? Kasi yung krus, punong kahoy. Di ba? Yung ginawang krus ng mga Romano, punong kahoy. Hindi sanga. Opo. Punong kahoy. Sa isa pa po. Sige. Yung sa Juan 10:16 po. Kasi meron akong mga tupa na hindi sa kulungan ito. Tinanong po yung sa baptist na kasama ko sa trabaho. Kako, itanong ko kay Brad Soriano. Yun ang gusto niyang maliwanagan. Ano ang gusto mong maliwanagan doon? Yung mga tupa daw nawala. Yung ibig sabihin, may kulungan si Jesus. Ngayon, may mga tupa wala pa ron. Dadalhin din yun. Kasi parang inaano nila na ay, ibig sabihin kahit saan ka nandun. Hindi ganun. Ako yung naligaw ganun. Dahil nakinig na ako sa iyo araw-araw na eh. Kumbaga, yung lahat na pinakinggan namin sa asawa ko. Basahin natin, kapatid. Pakinggan mo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Meron talagang kulungan. Kailangan dalhin ko rin sila. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan. At magkakaroon ng isang pastor. Kita mo, yun ang tinutukoy ni Kristo. Yung unification ng lahat ng tupa. Pagsasama-samahin. Ayun po. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Magandang po. Tatanong ko lang po kasi maraming tao na active sa mga kanilang religion, na yung mga religion nila gumagawa ng hindi ayon sa kautusan, na inaaral nila hindi ayon. Pero sila, mga mababait silang tao, may kaligtasan ba sila? Nasa 1:19 ng unang Korinto. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Hindi batayan iha yung mabait. Sabi ng Diyos, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sapagkat kung talagang mabait ka sa Diyos, dalawa kasing klase mabait. Mabait sa pagkakilala ng tao at mabait sa Diyos. Pag ang tao mabait sa Diyos, ang sabi sa 14:9 ng Usias, sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito, at mabait at kanyang mga lalaman. Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap. Ang mabait talaga, makikita niya talaga yung daan ng Diyos. Hindi siya mapabayaan ng Diyos na ligaw na lang siya habang panahon. Ikaw nga may sabi, hindi sila sumusunod sa mga kautusan, pero andun siya, mabait siya. Mabait lang pantao yun. Kasi kung yun mabait pan Diyos, aalisin ng Diyos yun doon. Sunod po tanong. Sige. Tanong po kasi ito ng tatay ko. Nagkataka siya, di ba, nagsimula tayo kay Eva at Adan. So, paano nagkaroon ng Amerikanong negro na mapuputi, yung gano'n, iba-iba. Ang sabi sa akin ng tatay ko, isa kapangyarihan ng Diyos yun. Ang sample sa akin ng tatay ko, halimbawa, nagkaanak kami ng asawa ko, tapos ang anak ko negro, di magagalit yung asawa ko. Hindi, ganito yan. Ganito yung kapatid, Ang tao,
mula kay Eva at kay Adan, dalawa lang talaga eh. Sila lang naman talaga ang pinanggalingan ng tao eh. 3 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. Sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Wala namang ibang may ina eh, kundi kay Eva eh. Siya ang ina ng lahat na nabubuhay. Kaya bakit nagkaiba-iba tayo? Kasi sa paglipas ng mga panahon, di ba nung araw nasa isang lugar lang sila. Pinangalat sila ng Diyos. May napunta doon sa bandang itaas, may napunta sa ibaba, may nasa gitna, yung tinatawag na torrid zone, yung tropical countries, yung equator. Yung equator, malapit sa araw masyado yan eh. Yung araw, yun namang nando sa may taas, nasa ibaba, yun namang malayo sa araw yun eh. Yung nasa ibaba, yung Finland, halos hindi sumisikat ang araw doon sa isang taon, bihira lang sumikat ang araw. Kaya ang tao ron pagkaputi-puti. Yun naman nandito sa may equator, karamihan maiitim. Tingnan mo sa mapa, lahat po nakatira sa equator maiitim. Bakit? 1:6 ng awit ng mga awit. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagkat sinunog ako ng araw. Ayun. Ang araw nakakasunog. Nagpo-produce ng tan, ng balat. Tapos, sa katagalan, libu-libong taon nang nandun, yung physical pattern na ipapass on yan doon sa tinatawag na DNA, doon sa genetics. Yung genetics, yun ang blueprint ng pagkatao natin. Sa katagalan ganon, na-identify na nung DNA, yung genetic natin, na talagang maitim yung balat. Kaya, balat na tuloy-tuloy na sa offspring. Ganito yun, papaliwanag ko para maintindihan mo, In layman's terms, menunal ka halimbawa, Ako menunal ako dito sa mata eh. Hindi ko lang alam kung saan dito eh. Alam mo bang ang tao, yung katawan mo, tuwing 3 taon, napapalitan yan eh. Bawat 90 days, yung red blood cells mo, bawat 90 days, napapalitan lahat yon. Bawat one year, napapalitan yung tissues mo. In a cycle of 3 complete years, buong-buo sa'yo napalitan na. Isa lang ang hindi napapalitan, yung utak. Pero, yung bungo mo, yung mga buto mo napapalitan, yung namamatay na selula, inilalabas yun sa ihi, sa tae, at saka dun sa pawis. Kaya yung tao, napapalitan niya. Sa loob ng 3 taong kumpleto, pati buto mo, napalitan na lahat eh. Pero magtataka ka, bakit kung yung ilong mo, ganun ang korte, ganun pa rin. Kung may peklat ka rito, ganun pa rin. Kung menunal ka, hindi naman naaalis. Ba't napapalitan yan? Ba't di naaalis? Yung kasi dictated by the genes. Yung genes ng tao. Yung DNA. Yun ang trabaho nun. Na kung papalitan man yung cellular yan, at kulay berde yan, berde rin ang ipapalit niya. Nananatiling berde. Pero yung berde na yon, hindi na yun yung dating berdeng nakita mo 4 years ago. O kaya kung brown yung nunal mo, bakit hanggang tumanda ka, brown pa rin siya? Kasi dictated yun ng DNA, yun ang blueprint. Kumbaga sa plano ng building, yun ang blueprint, yun ang masusunod lagi, yung DNA. Ayun. Ganun yun. Sa katagalan ng panahon, nasanay sila doon na katirang matagal na panahon sa equator, yung mainit. Nenegro yan. Hanggang dumating na negrong-negro na nga siya. Ngayon, merong mga tao naman, ang kinakain nila nakaka-apekto rin sa kanilang itsura. Halimbawa, doon sa Camotes Island, sa Cebu yun, ang pagkain ng mga tao rin puro kamote at saka puro mais. Sa mais at saka sa kamote, walang masyadong thiamine, yung vitamin B12, saka yung mga B-complex. Marami yon sa tinapay o sa wheat, nakakapagpatangkad yung vitamin na yun eh. Kung mo yung kamote, walang masyado nun. Alam mo yung mga tao sa Camotes Island, nakaupo ako, nagpakuha kami ng retrato, nakaupo ako sa silya. Hanggang dito kulong sila, nakatayo sila. Ang liliit. Ibig sabihin, yung nasa kinakain din. Tinan nyo, lahat ng mga bansang kumakain ng tinapay. At yung mga pasta. Yung mga Italiano, kinakain yan from wheat, yung pasta, yung mga spaghetti. Tamo ang tataas. Pagka kumakain ng tinapay, matataas. Pero pag kumakain ng kanin, mga bababa. Kasi, nandun din sa sustansya na kinakain. Yun namang mga Bombay, palibasa, mahilig kumain ng mga sili-sili, tinan mo mapupula. Nakaka-apekto rin kumisan yung kinakain, yung environment, tapos yung kultura. Merong isang tribo sa Africa, gusto ng mga babae mahahaba ang liig nila.
No? Ginagawa nila habang bata pa, nilalagyan nila rito ng mga tansong bakal na tanso, yung tanso na para mahigit yung habang lumalaki dinadagdagan. Kaya meron doon ang leeg isang pie. Ha? Sa katagalan nun, bakit nagtataka? Nanganganak na sila, mahaba na agad ang leeg. Sa katagalan. Samantalang sila, kaya humaba ang leeg dahil nilalagyan lang nung pang-unat na bakal. Nung mga rings, mga copper rings. Pero nung tumagal na, nanganganak na sila kasi naipapass on na dun sa DNA. Yung genes. Ganon din naman ang explanation. Bakit ang maraming mga babaeng inchik, maiiksi ang paa? Maliliit. Kasi nung una raw, ang mga inchik na babae, mga siloso yung mga Chinese na mga lalaki, para daw, pamahiin niya tayo, para daw wag makatakbot makatakas, nilalagyan ng sapatos na bakal. Kaya paglaki, ganyan lang ang paanong mga Chinese na mga babae. Pero, as they have observed it, kahit na yung mga anak hindi nalagyan ng bakal na karaniwan na nagiging maliliit ang pa. Dahil it is being passed on by the DNA. Ganun ang pangyayari. Kaya kahit tayo nanggaling sa isa lang lahi, nagkaiba-iba na tayo itsura, kulay dahil sa lugar na ating tinitiran. Tandaan mo, ito isang hindi matututulan ng siyensya. Lahat ng nandun sa equator maiitim. Pero lahat ng nasa South Pole ang puputi. Yun ang nakikita sa siyensya. Salamat to. Itatanong ko lang po, di ba yung nakasulat po sa Biblia, meron pong mga nakasulat na nangyayari at mga mangyayari pa. Pwede po bang i-apply yun sa pagkatao ng isang tao? Halimbawa na lang po, di ba sabi niyo po, alam na ng Diyos mula pa lang sa sinapupunan yung tao. Bali po ba, alam din po ba ng Diyos na paglabas ng sanggol na yon, nakasulat din po ba na magiging masama siya? Wala nun. Walang expectation ng Diyos na ganon. Ang inaasahan ng Diyos sa tao, pag nilalang niya, susunod sa Kanya. Ngayon, kung may lumalabas na masama, hindi yun ay gusto ng Diyos, kundi pasya yun ng tao. Pasya yun. Ikaw ang may pasya, kaya ka sumama. Hindi ang Diyos kahit kailan. Pero kung iisipin po natin, bakit po kaya hinahayaan ng Diyos na? Di ba nga po, nilalang nila tayo? Hindi siya hinahayaan niya, kundi meron siyang ibinigay na hindi niya na mababawi. Yung free will. Bali po Kasi ang gusto ng Diyos, ang tao sumunod at maglingkod sa Kanya on your own volition, on your own free will. Matamis para sa Diyos yun, na sumunod ka sa Kanya at maalala mo siya kahit na hindi Kanya pinipilit. Pero hindi po ba tayo papakialaman ng Diyos? Halimbawa po, yun nga po free will. Lagi pong merong... Kung halimbawa, sasabihin mo, papakialaman tayo ng Diyos. Kaya sa tao, kahit gaano kasama, merong makakuminsan pag-iisip na naiisip siya, masama yan, huwag mong gawin yan. Pero nasa tao na rin yun kung papakinggan niya kung hindi. So, bali po ba... Kasi ayon po sa pagkakaunawa ko, bali po, yung libro po, yung Biblia po, kumbaga lahat tayo character doon. Lahat po tayo tauhan doon. Tama yun. Nasa atin po, kung ang gusto natin maging ending ng story natin. That is exactly and precisely the truth. Na If you wanted to be with those who are going to paradise, it depends upon you. Bali po, kumbaga, kung gusto po natin maging happy ending or... Nasa sayo yun. Nasa sa atin po yun. Nasa sayo yun. Ang katunayang nasa sayo yun, ang sinasabi ng Biblia sa 29 ng Deuteronomio, ganito. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Binigay ko sa iyo sa harap mo, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Piliin mo. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Pwede kang mamili. Salamat po. Salamat. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po yung binabanggit sa Daniel, yung mga panahon, kalahati ng panahon at isang panahon kung kailan naganap. Ang ibig sabihin noon, isang panahon, isang taon, kapatid. Ang isang panahon, isang taon. Apo. Mga panahon, 2 taon. At kalahati ng isang panahon, kalahati ng isang taon. Ang katuparan noon, 3.5 years. Ayan. Nasa Biblia rin yun, ang paliwanag. Sa Apokalipsis, pakinggan mo. At tumakas ang babae sa ilang. At na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako
upang doon siya ampuning 1,260 araw. 1,260 araw. Tinan mo, pakinggan mo ito, ha? Inampun yung babae sa ilang 1,260 years. Days. O, 60 days. 1,260 days, ano? Divided by 30. Ano? 4. 120. Tama ba yan? 6. 0. 2. 60. Yan. Ibig sabihin, 42 months yun. If there are 30 days in a month, that will be 42 months. 42 months divided by 12, that is 3.5 years. Di ba? 3.5 years yun. At tinan mo, pakinggan mo, yun din nga ang paliwanag. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaya lumalabas yung isang panahon, isang taon. Pinagkandilihan sa kanya isang panahon, mga panahon, kalahati na isang panahon. Sa isang pagsasalita sinabi, pinagkandilihan sa kanya 1,260 araw. If you are going to divide 1,260 days in 30, makakakuha ka ng 42 months. Ang 42 months is equivalent to 3.5 years. Because yung 3 years, 36 months, plus another 6 months, 1.5 year, ibig sabihin 42 months. Kaya sa Biblia, ang kahulugan ng isang panahon, mga panahon, kalahati ng isang panahon, katumbas yun ng 3 kalahating taon o 42 buwan. Doon kinandili yung babae sa ilang para mailigtas siya doon sa demonyo o sa diablo. Sa future pa ho darating to o nakalipas na ho? Ano yan? On the process yan. On the process. Ngayon pa, on the process. Basta't on the process yan. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.